para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Sara Amy daw, sabi ni Senator Robin. Ay, sadali lang naman. Si Robin talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod. Putang inan yan. Kinilig naman. Forever running mate daw niya si Inday Sara. Sinabi mo, totoo ba yan? Tangina. Kinilig naman to si ate. Alam mo may pangarap. Tangina yan ang nakakatakot kapag ang tao may masyadong mataas na pangarap. Tinan mo si Robin. Siya yung tinutulak. Sabi niya, hindi ako. Si Amy na lang. Kaya mas gusto ko si Robin Padilla. Kasi ayaw niya na maging vice president. Pero ito kinagat kagad eh. Alam naman niyang gino-joke lang siya. Alam naman niya na si Robin, hinihila lang yung paa niya. Kumagat naman siya. Eh talaga naman forever running mate ako niyan eh. Gapang, luhod, gulong, lahat. Putang ina, may pangarap si ate. Oo. Ay na, binudol mo si Inday Sara kaya nagkaletse-letse yung Pilipinas eh. Putang ina, nagsorry na si Inday Sara, di ka pa nagsosoring, hayop ka eh. Magandang araw mga banateros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D at your service. Kamusta ang mga buhay natin? Masaya pa rin ba? Kayo ba'y nalulungkot? At walang makausap? Nandito si Boss D at pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan puso at isip kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga pabigat sa Pilipinas, lahat ng mga kupal, animal, mga walang silbi, mga buwisit, mga pabigat, mga switik, salot, putok sa buho, mga hindot, palamunin, sintu-sinto, mga baliw, abnoy, sabog, batak at mga bangag sa kapangyarihan. Mga adik, pusher at kawatan sa gobyerno, kurakot, magnanakaw, sindikato, miyembro ng kuratong baliling, manguumit, mandurukot, mga engkanto, mga impacto, mga buwisit na mga yan, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hesta sa Pilipinas. Kamusta naman kayo? Ang saya-saya, nagkakagulo ngayon sa Pilipinas dahil doon pa rin dahil pa rin sa de-declare ni VP Sara na siya ay tatakbo sa pagka-presidente. Maaga nga ba masyado? Kasi kung bibilangin natin, Mayo pa. So meron pang 2 years and April, May. March, April, May. So 2 years and 3 months. Meron pang 2 years and 3 months, pero bakit sa tingin ninyo? Nagdeklara na ngayon si Inday Sara na siya ay tatakbo sa 2028 elections. Lagay nyo dyan sa comment section kung bakit. Pero bago ang lahat, maglalambing lang po si Boss Dada na sana po ay mag-subscribe po kayo sa ating isang YouTube channel, ang Boss Dada 2.0. At sana rin po mga kababayan, sana rin po kayo po ay mag-follow doon sa ating pangalawang Facebook page, ang Boss Dada Facebook page, yung kulay puti, yung background nung lalaking nakaganon, parang si Mr. Clean. Oo, mag-follow din po kayo dyan kasi dumadami na rin tayo dyan and lumalakas-lakas na rin yan. Nag-views din yung mga reels natin dyan tayo maglalagay ng mga reels habang itong ating isang channel ay restricted pa, pero buhay pa man yan. Niready lang natin yung isa pa para pag nagurgur yan, tuloy-tuloy lang tayo. Mag-follow pa din kayo dyan sa isang Facebook page natin yung may 300+ thousand followers. Siyempre dito sa ating YouTube channel ng Boss Dada TV YouTube channel, mag-subscribe, mag-like, mag-share. Importante po yan magiging matindi na ang bakbakan natin ngayong 2026. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Bigla tayo nagkaroon ng pag-asa mga bossing. So sige, pag-usapan natin ngayon mga boss. Yung mga kahapon pinakita natin yung mga nag-iiyak, mga ngumangawa na mga anti-Duterte. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung mga tuwan-tuwa naman. Sino ba mga natutuwa dyan? Taas ang kamay. Ilagay nyo nga yung mga comments nyo dyan kung natutuwa kayo. Ang daming nag-message sa akin. Lahat ng mga nag-message dito sa comment section ng YouTube natin dito sa Boss Dada TV. Lahat po ng mga comments ninyo nababasa ko at maraming salamat for sa pagko-convince sa akin na ipagpatuloy itong ginagawa natin. Napakadelikado pero ipagpatuloy natin itong ginagawa natin. Katulad nga ni VP Sara na kahit anong pukol mo, kahit anong batikos mo, kahit anong gawa mo ng istorya, hindi natitinag. At ang pinakamalupit sa lahat, ito si VP Sara, napakagaling talaga mga sar nito Inasar talaga niya yung mga
Oo, ngayon nag-aaway-away na sila. Nag-aaway si Bam Aquino at saka si Trillanes. Tapos kanina naman, nag-aaway naman si Falsis at saka si Risa Ontiveros. No, sinasabi nito ni Falsis na wag ka na Risa. Wag ka nang umasa. Hindi ka namin gusto. Mag-party list ka na lang. Si Chel Jokno daw ang papatakbohin nila na senador. Tapos si si Risa Ontiveros, umupo ka na. Ano ka na lang daw sa akbayan. No, siya na lang daw mag-number 1 nominee ng akbayan. Tapos si Lenny daw at saka si Bam. Akala naman itong akbayan na to mananalo pa sila ulit. Hindi na kayo mananalo ulit. Kala nakachamba lang kayo eh. Nakachamba lang kayo. Kala nyo naman mauulit pa yan. Hindi na yan mauulit dahil si Inday Sara na yung tatakbong presidente. Uululin niya na kayong lahat eh. Kakampanya niya na kayo na wag nyo nang yan. Wag nyo iboboto yan dahil uubusin natin yung mga lahi niyan. Ganon. Oh, wag na kayong umasa ha na uulit pa yung yung inyong pagkapanalo. Hindi na mananalo yan. Oh, so ngayon ito si Falsi, sinasabi nga niya ayaw kay Risa. Ito naman kasi si Risa. Ito naman kasi ang mali sa iyo, Risa ha. Sabihin ko lang ha. Ang mali naman kasi sa iyo, pa-main character ka. Hindi ka naman spokesperson ng oposisyon. Hindi ka naman importante na tao. Hindi ka naman malakas. Putang ina ka, kung makapagsalita ka, akala mo naman laging sure win ka. Tingnan mo, ilang beses kang tumakbong senador, natalo ka. Hindi ka mananalo kung hindi dahil sa mga Duterte. Tapos nung nanalo ka, yung kalahati ng taon mo ng panunungkulan mo bilang senador, binanatan si Pangulong Duterte. Kaya nga sabi ni Inday Sara, walang utang na loob ang putang ina nito. Mantakin mo, tinulungan namin. Tapos unang salbo niya, binanatan niya kagad yung tatay ko. So yung unang 3 taon, nung unang termino natin ni Risa Kawatan, di umano. Yung tatlong taon niya, binanatan si Duterte. Yung last 3 years niya, dahil re-electionist siya, hindi siya umimik. Hindi siya umimik noon, kaya nga ang nalaglag noon yung 8 diretso. Yung nalaglag yung 8 diretso, nalaman niya na putang ina, hindi ako iimik. So hindi siya umimik. Ayun, natalo sila Leila de Lima, natalo yung mga kandidato nila. Hindi siya umimik masyado, kaya nanalo siya ulit. Pero pang-12. Tapos ngayong nung nakaraang eleksyon, nung nakaraang eleksyon, yun nga, naging pang-12 lang siya. Tangina niyan, 12 ka, tapos ikaw ang gusto mong tumakbo ng presidente. Palagay ko kaya gusto tumakbo ng presidente niyan ni Risa. Baka pwedeng mali, pwedeng totoo. Palagay ko kukuha lang yan ng pondo. Kukuha lang yan ng mga campaign funds. Siyempre ba naman, sino ba naman ang campaign funder ng Dilawan? Si Lloyda Lewis, yung bilyonaryang Pilipinas sa Amerika, $1 billion ang net worth niya dyan sa Amerika. Yan ang funder ng mga Dilawan tae eh. Siguro gusto lang niya kumita ng pera. Ikaw mukhang pera ka talaga. Ay kasi, tinan mo bakit ka tatakbo? Alam mo naman, di ka mananalo. Bakit ka tatakbo? Alam mo naman, ayaw sa'yo ng tao. Di ba? Ibig sabihin, meron kang gusto. Anong gusto mo? Maging presidente? Hindi ka naman mananalo. Si Inday Sara kalaban mo eh. Walang Diyo kayo. So, alam mo na pera-pera lang ang habol ng mga yan. Di umano. Huwag ka nang umasa. Kasi tinan mo sobrang pangit eh. Sobrang pangit talaga ng ginawa nito ni Risa Ontiveros. Kasi naging nagbibigay siya ng mga pangalan na mga at nagdedeklara siya para sa oposisyon. Ha? Ba't ka magdedeklara para sa oposisyon? Hindi naman ikaw ang inatasan, hindi naman siya leader ng partido nila. Bakit naglilider-lideran ka na naman? So malaking malaking sampal yun doon sa mga gusto rin tumakbo katulad ni Remulla na papogi ng papogi. Katulad ni Lenny Robredo, katulad niya ni Bam Aquino, katulad ni Trillanes. Walang iyan na yan. Siya yung papresko ng papresko, salita ng salita, as if siya yung nagdi-decide para sa mga Dilawan. Ayaw din sa kanya ng Dilawan, tinan mo. Bumalik sa mukha niya. Yung kaartihan niya, yung kaipalan niya. Sinabi mismo ni Baklang Falsis na ayaw nila kay Risa. Gusto nila si Lenny Robredo tsaka si Bam Aquino yung tumakbo sa 2028. Tingnan niyo, paano mananalo yan, Panginoon? Diyos mio, si Bam Aquino, paano mananalo yan? Natalo nga yan nung nakaraang eleksyon. Tapos nung natalo siya, hindi na siya tumakbo ulit. Ngayon na lang siya ulit tumakbo dahil nagpa-endorso pa sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi pa in-endorso ng Iglesia ni Cristo, mananalo ba yan? At saka may usap-usapan, questionable pa ngayon pagkapanalo ng mga yan. Mantakin mo, hindi nangampanya.
Oh, hindi masyadong nangampanya yan dahil alam nila mahina sila eh. Umalis pa yan sa Dilawan, iba pang partido niyan para lang hindi na siya ma-brand na Dilawan siya. O paano nanalo yan ni hindi lumalabas sa mga survey yan? O tas biglang magugulat ka, number 3. Number 3, top 5, putang ina, ang lakas. Hindi sinong ano yan? Sinong may pakanan yan? O sabi nila, hindi ako may sabi nito. Sabi nila parang dinaya daw yata ng Smartmatic yan. Inilaglag yata si Senator Bong Revilla dahil alam nila na maka Duterte talaga yan. O tas ipinasok itong mga ito na gusto nila talagang ma-impeach si VP Sara. But wait, there's more. Dahil nga si Bam Aquino, sinabi niya hindi na siya dilawan, medyo naiiba na yung kanyang direksyon at opinion sa mga dilawan tae. Hindi na siya hardcore na dilawan. Dilawan pa din siya, pero hindi na siya nag-a-adhere. Hindi na siya nag-a-adhere sa mga gawain at mga gusto mangyari ng mga dilawan. So, gigil na gigil, surang-sura, sukan-suka sila diyan kay Inday Sara, kay Risa Ontiveros dahil naglilider-lideran. Ganyan yung kaklase mong galing-galingan, tanga naman. Tatandaan ninyo sa eskwelahan, meron kayong mga ganyang kaklase na nagdudunong-dunungan tas di naman talaga marunong. Nagtititcher-titcheran, tatanga-tanga naman, hindi naman kayang mag-deliver ng speech nang walang index card. Gusto maging presidente, wala kang nagawa nung senador ka. Gustong maging presidente, wala kang achievement bilang isang tao eh. Tapos gusto mo pa magpresidente ng Pilipinas, ulul. Hindi mo nga may paliwanag yung insertion mo na ibinisto ni Katunying, tapos gusto mo pa magpresidente. Sabi pa nga nila, magnanakaw ka daw dyan sa PhilHealth. Sabi nila, hindi ako nagsabi nun Sabi nila, meron ka daw inumit na pera dyan sa PhilHealth tapos hindi mo maipaliwanag, gusto mo pa magpresidente, hindi ubusin nyo rin pera ng taong bayan. Kana, Risa. Wag ka na. Pero yun nga, ang isang malaking tanong ngayon is, tama ba, perfect ba yung timing noong ni VP Sara? Kasi may mga nagsasabi na gagamitin nga lang daw ni VP Sara yung kanyang pagkandidato na yung deklarasyon niya para sabihin na kita ninyo. Kaya nyo ako pinapa-impeach dahil tatakbo ako. Hindi. Matagal niya nang sinasabi yan. Kung maaalala ninyo, way back, sinabi niya na yan. Noong 2023 pa lang, sinabi niya na yan na, di ba tinanggal si Gloria Arroyo? Nung pagtanggal kay Gloria Arroyo, sabi niya, ba't ba kasi ang tagal-tagal pa, ang layo-layo pa ng 2028? Puro politika yung iniisip nyo, magtrabaho muna tayo. So yun ang sabi niya, doon nga nabuo yung pangalang Tambaluslos, di ba? So for the longest time, si Inday Sara gusto magtrabaho lang kasi meron siyang mandatong ibinigay sa kanya Sabi nga niya, kahit naman alam ko ng mga kawatan yan dahil vice president ako, pinababayaan ko lang sila na gawin nila yan kasi nga, party ako ng gobyerno kinampanya ko rin yan so binigyan ko sila ng pagkakataon, kaya lang talagang di ko na matanggap, putang ina, mga satanas talaga Katanghali ang tapat, lasing. Tapos putya yan, laging nawawala lagi yung pera. So talagang hindi niya na natagalan. And alam mo, para sa akin, perfect na perfect yung timing. Kasi at least ngayon pa lang, yung mga congressman, yung mga senador, lalong-lalo na yung mga campaign funders, mag-iisip na sila. Putya, kanino kaya namin dadalin? Kanino kaya namin dadalin yung pera? Kanino kaya namin dadalin yung mga kanino kaya namin dadalin yung mga namin? Yung mga campaign funds namin, pipirma pa ba kami? Kasi yun nga yung sinasabi diyan na kung ako congressman, medyo mag-aalangan na ako Mag-aalangan na ako diyan sa impeachment na yan. Pero sabi nga nila na ginawa ni VP Sara ito dahil daw siya. Ginawa daw ni VP Sara to para hindi daw siya ma-impeach. Well, actually, ready na nga sila Since 2023, ready na nga sila sa kaso. Ang tanong, ready na ba kayo? Oo. Ngayon pa lang, ipinakita na ni Inday Sara, total naman, ako yung number 1. Kung nung nakaraan, hindi ako nagsalita, hindi ako tumakbo bilang presidente. Ngayon, maaga pa lang, idideklara ko na. Para hindi na kayo mag-organize ng Run Sara Run. Ang dapat i-organize ninyo, Run Romualdez Run, Run BBM Run. Run Sandro Marcos Run dahil hahabulin kayo ng batas pag nanalo si Inday Sara.
O ngayon pag-usapan natin mga bossing yung mga natutuwa. Yung mga natutuwa tungkol dito sa kasi kahapon yung mga galit Pag-usapan naman natin yung mga natutuwa. Yan natin, pakita lang natin itong itong usapan diyan sa Bilyonaryo patungkol dito sa yung mga haka-haka nila patungkol dito sa maagang pagdideklara ni BP Sara. Ito pakinggan natin. Yung leg muscles mo, kasing tibay nung Very kay strong. VP Sara. Sa segue. Nakatayo pa rin kahit binabato ng binabato. Hindi na Yan ang gusto namin, madam. Yan ang gusto namin kay VP Sara. Yan ang gusto namin sa mga Duterte. Na kahit batuhin mo ng batuhin, kahit na anong paninira mo, hindi natitinag. Yan ang puso ng mga Duterte. Hindi nyo kaya yan. Yan ang wala kayo. Sinubok na ng panahon si Inday Sara. Dahil nakita nyo naman sa dami ng bumabatikos mo sa pamilya nila mula pa nung mayor sila hanggang ngayon na nandiyan na sila at posible magkaroon pa ng isang Duterte na maging presidente, malaking possibility. Talagang matibay ang paninindigan at matibay ang kanyang pagkakabaon. Kumbaga sa poste, talagang malalim ang pagkakabaon na kahit anong bagyo, kahit anong ibato mo, hindi natitinag. Tama ka dyan, Corina Sanchez. titinag. Ganyan pa. Tatakbo akong presidente. Nagulat ka ba? Nagulat ako sa timing. But then, considering that the impeachment case, resurrection is imminent, then this is the perfect timing for her. Yeah. Hindi, kasi yun nga, dinidikit nila doon sa impeachment. Hindi po. Actually, it's a stray bullet. Ika nga. Di alam kung tatama yung impeachment na yan or hindi. Pero, kailangan nang gawin to ni VP Sara. Kailangan niya nang magdeklara. Kailangan niya nang ipaalam sa lahat ng mga tao na lalaban ako, ipaglalaban ko kayo. Putsang ina, are you against me or are you with me? Kung matuloy yung impeachment at ma-impeach siya, at least alam ng tao na tatakbo siya. Kasi for the longest time, tinatanong na siya Pag-start pa lang nung kanilang serbisyo ni Bongbong, pag-start pa lang nila sa opisina, yun na kagad ang tanong sa kanya Hindi ka tumakbong presidente nung 2022, ang lakas-lakas mo. Sabi nga nung tatay niya Ba naman yan? Saan ka makakita ng ganyan? Lakas-lakas mo, ikaw yung numero 1 tapos nag-vice president ka. Alam naman natin, kaya naman nag-vice president si Inday Sara dahil unang-una, sabi ko nga sa inyo, meron siyang mga anak and pangalawa, meron siyang personal may personal na sila. Hindi ko na sasabihin yung personal, baka makasira pa But anyways, ang lakas-lakas mo. So tinatanong siya ngayon. So ano ba yan? Ayaw mo bang magpresidente dahil gusto mo muna mag-OJT? Kumbaga, since vice president ka, mag-o-observe ka ba muna sa mga gagawin ni Bongbong, sa mga o bago ka tumakbo pagkatapos ni Bongbong? Kasi alam nyo, yun talaga ang deal dyan. Ang deal dyan kasi, si Inday Sara, hindi siya magpe-presidente, mayor lang siya. Ngayon sabi nila, wala akong pera. Huwag ka mag-alala, may pera kami. Magnanakaw yung pamilya namin Di umano. Kami nang bahala, vice president ka. And huwag ka mag-alala, pag nag-vice president ka, pag nag-presidente ka, tutulungan ka pa rin namin. Kami pa rin ang bahala. Kami bahala sa gastos. Kaya naman nakumbinsin nila si Inday Sara na maging vice president. Pero sa totoo lang, yung pagiging presidente, hindi talaga nila yan. Hindi talaga niya gusto yan. Kasi nga nakita niya na yung tatay niya kung anong pinagdaanan ng tatay niya. Gugustuhin mo ba yan? Sabi nga niya, I want my life to be this, I want my life to be that. But yung presidente, hindi ko talaga gusto because kung gusto ko talaga yan, dapat tumakbo na ako noong 2022. Ako panalo Sure ball yun 32 million yung nakuha kong boto bilang vice-presidente na isang tao lang ang binoboto So ibig sabihin mas marami akong botong nakuha dyan kay Bongbong. So kung tumakbo ako ng presidente, I'm pretty sure kahit kalaban ko si Bongbong, tatalunin ko si Bongbong. Tinalo nga yan ni Leni Robredo. Wala nang laman ng ulo ni Leni Robredo Puro kalandian lang laman ng utak nun. Pero kita mo naman, tinalo niya pa si Bongbong Marcos. So, yun ang dyan, mga bossing. Perfect para sa akin yung timing. Kasi, at least, maaga yung mga tao na magpe-prepare. Maaga yung mga tao na isiset nila yung yung kanilang, isiset nila yung kanilang mga sarili. Kasi tinan mo actually ako nga, gusto ko nga ngayon pa lang ideklara na kung sino yung mga tatakbo. Para at least, mahaba yung panahon ng mga Pilipino na mamili
sa mga kandidato. O hindi ba, halimbawa si Inday na gano'n na ngayon. O di ngayon pa lang, pwede nyo nang pag-aralan kung feasible ba, magiging maganda ba Pilipinas kapag si Inday Sara naging presidente. Tingnan natin yung kanyang probinsya sa Davao. Tingin. Pagpunta mo ng Davao, putya, alam mo ba, nakaisa-isang probinsya sa Pilipinas ang walang utang. Bago umalis si Inday Sara, bago siya maging vice president, bago siya umalis sa Kapitolyo ng Davao City, walang utang ang Davao City. Hindi natin sinasabi na babayaran ni Inday Sara lahat ng utang ng Pilipinas kasi putang ina, laki ng inutang ni Bongbong talaga. Pero I am pretty sure na ito si Inday Sara, kung ano yung ginawa niya sa Davao City, ganun din ang gagawin neto ni Inday Sara sa buong Pilipinas kasi ganyan din ang ginawa ni Pangulong Duterte. Yun nga maganda kasi ang ganda ng legacy na iniwan ni Pangulong Duterte. Yung legacy na iniwan ni Pangulong Duterte naglagay sa mga Duterte doon sa pedestal ng mga matitinong mga politiko. So, pagdating ng mga future na mga eleksyon, yung Duterte yung gusto mo or brand ng Duterte yung gusto mo. Naging silang political superpower dahil sa ginawa ni Pangulong Duterte. 3 years dito sa Pilipinas, ilang taon sa Davao City. Again, Davao City is almost not livable. Wild West dyan. Pero nung umupo si Pangulong Duterte, binakbakan niya lahat, hinarap niya lahat, inayos niya, itinuloy nung mga anak niya. Yun yung nakikita mo ngayon na, shit, kung gusto ko ng leader, mahirap man, mahigpit man, pero gusto ko ng maayos na Pilipinas, dito ako sa mga Duterte. Pero kung gusto ko ng leader na pabanjing-banjing, putang ina, puro magnanakaw sa kalsada, tapos paparty-party, tapos walang matitinong mga proyekto, gusto ko na lang maging mahirap ang Pilipinas, buong buhay ko, iboto mo si Bongbong, si Lisa Marcos, si Ontiveros, lahat ng mga dilawan iboto mo. So napakaganda ng standards na siniset at sinet ng mga Duterte na kung magfa-follow through si Inday Sara, kung magiging maganda yung magiging leadership ni Inday Sara sa 2028, maniwala kayo. Tapos na, wala nang ibang pamilya mananalo kasi yabang-yabang nila Riga doon, 2 pamilya lang daw ang malakas sa Pilipinas. Marcos tsaka Aquino lang. Ulul, wala na Aquino. Putsang ina. Nauubos na yung mga Aquino. Puro latak na. Yung Aquino na rally ng rally, parang may epilepsy. Yung anak naman ni Chris Aquino, putya, di mo alam kung girl, boy, bakla, tomboy. Tapos hindi naman sa pangmamata, yung panganay na anak niya, yung anak nila ni Philip Salvador, di naman maging pwedeng presidente yun. Tapos etong si Bam Aquino, ewan ko kung anong lahi meron to. So yung lahi ng mga Aquino, wala na, washed out na. Yung lahi ng mga Marcos, lalo na, putang ina. Magnanakaw yung tatay, magnanakaw yung nanay, tapos si Bongbong, magnanakaw din daw. Tapos si Romualdez, magnanakaw din. Tapos ito si Sandro Marcos, ganun din daw. So paano yan yung malakas? Baka yung 2 pamilya na yan, yung malakas na mga salot sa pililipunan. So may nag-emerge na bagong pamilya. Tapos yung track record nitong pamilya nito, good governance. Yung track record at ang resibo nitong pamilya na to, Davao City. So bobo ba kayo? Kung i-impeach nyo si Inday Sara, sa tingin ninyo, wala nang ibang Duterte na tatakbo. Hindi nyo naman kayang ipakulong lahat ng mga Duterte. But pretty sure, kahit ipakulong nyo lahat ng mga Duterte, ang taong bayan iboboto kung sino i-endorso ng mga Duterte. Bobo ba kayo? So maganda para sa akin yung timing Corina Sanchez na ngayon. Maganda nga lahat na ng mga si Risa Ontiveros. Tinan mo, hindi pa nagdedeklara si Risa Ontiveros sa tatakbo siya. Putangin na ayaw na sa kanya ng tao. Lumalabas na lahat ng baho niya. Sino pa si Mar Rojas, yung asawa mo, patakbuhin mo. Si Kiko Pangilinan, patakbuhin mo yung asawa ni Sharon. Para makakilala ng taong bayan. Kung sino pa yung mga gustong tumakbo dyan, ngayon pala magdeklara na kayo para at least mahaba yung time ng mga Pilipino na pag-aralan ano bang mga nagawa ninyo sa buhay nyo. So to me, the timing is perfect. The timing is perfect. At least maaga pa lang, nakukonvince na natin yung mga sarili natin whether tama ba itong tao na to o hindi. Kasi mas mahaba yung preparation, mas maganda yung magiging resulta versus yung lutong pilit. 'Di ba? Yung sinaing mo na hindi pa tinanggal mo sa saksakan yung rice cooker. Para sa akin the timing is perfect. Hindi ba?
Yeah, I guess a lot of people were looking into saying they're not surprised. Alam naman natin na tatakbo. At least that's what we think. Pero yung timing, nangyari nga bago ang impeachment, hearing ng impeachment complaint sa House of Representatives. But also on one side, at least it's good. Somebody already declared, right? Tanga-tanga kayo. Bago pa man yung impeachment, 2022 pa lang, malakas na si Inday Sara. Mananalo na si Inday Sara. Anong sinasabi niyong timing? Ang timing na maging presidente si Inday nung 2022. Perfect yung timing. Actually, hindi na pala perfect yung timing. Kasi the perfect timing is 2022. Sana itong nilabas niya ngayon, perfect yung timing para sa eleksyon sa 2028. Dapat presidente si Inday eh. Ano ba kayo? Year and 3 months prior to the elections. Hindi, 2 and 3 months. It's really only 1 year and 3 months na lang. Chinek ko na. 2 years, 2 months pa pala. Okay. Ano nangyari sa akin? Okay, Kita mo na. 26, Before the election. 2026. Mag-squats ka pa. Oo nga. 2 years, 2 months. Naku, nagkamali ako doon. 2 years and 2 years? 3 So, months. maaga. 2 months. Maaga. I don't recall anyone who declared this. Papanong maaga? Papanong maaga? Iyang mga news outlet ninyo, labas ng mga survey. Trust rating ni Inday, merong election sa 2028, sinong magiging presidente, labas kayo ng labas ng survey, tapos sasabihin nyo maaga. Ito, meron akong theory. Dahil lang sa Marites ito, na mayroon daw mga ilang congressman na nahihikayat ng wag bumoto para sa impeachment. Bakit? Ayan na, dito na tayo sa impeachment. Kasi ganito yan. Kung ako congressman di ba may mga bagong impeachment na yan, kung ako congressman, sa tingin nyo ba, kung i-impeach nyo si Inday Sara, walang tatakbong Duterte? Sa tingin nyo ba kung i-impeach nyo si Inday Sara, walang kapalit na tatakbo sa lineup ng mga Duterte? Mga tanga, kahit tanggalin nyo si Inday Sara dyan, ang Duterte, brand na. Ang Duterte, hindi na siya tao. Brand na siya ng politika. Brand na ng katapangan, brand na ng pagiging mapagmahal sa bayang Pilipinas, Diyos, bayan, Pilipino, interes ng bayan, yun. Pag sinabing, kaya nga, yung kumalat yung mga DDS ka, Duterte ka. We are all Dutertes. Proudly raised by a Duterte. Di ba? May mga ganun pa nga. Kaya tayo ganun kasi nga gusto natin na maging brand or part tayo ng brand na yun ng mga Duterte. So whether you impeach VP Sara or not, Duterte aligned pa din yung mananalo, either si Pulong yan, si Bastian. Duterte pa din yan. Bakit? Kasi, putsang inang yan, maganda yung ginawa ni Pangulong Duterte noong 2023 tapos yung ipinalit, ay yung 2016 hanggang 2022 tapos yung ipinalit mo, abnoy eh. So the people, the clamor of the people is with the Dutertes. So ngayon, ako congressman, pipirma ako dyan, may impeach si Inday. Sino? Putsang inang yan. Sabi ko sa'yo, kahit itaas ni Inday Sara, suportahan ni Inday Sara si Amy Marcos, kahit ayaw na natin ng Marcos, I'm pretty sure mananalo si Amy Marcos eh. Kasi nga, i-endorso ni Inday Sara. Ganun yan. Tatanggalin nyo si Inday Sara persahan para hindi na siya maging presidente sa 2028. Putsang ina, pinasaya nyo siya. Oo, kung halimbawa ako si Inday, ipa-impeach mo ko, di tuwan-tuwa ako. Putsang ina yung gusto ko sa buhay na maging nanay na lang sa mga anak ko, magagawa ko na. Nakakapagod ang politika. Putya yan. Sabi ko sa iyo, alam mo, it is both a good thing and a curse. Maganda yan. Kasi libre lahat. Ikaw yung makapangyarihan. Pero it can also be a curse. Bakit? Kasi wala kang gagawing tama. Lahat ng gawin mo, may masasabi pa rin yung tao. Hindi na kontento ang tao. Tapos, responsibilidad mo lahat. Poproblemahin mo lahat. Takin mo lahat ng problema ng buong Pilipinas nasa iyo. So kung ikaw ay isang passionate na tao at magpe-presidente ka, putya baka ikamatay mo sa stress. Maniwala ka. Ang titigas ng ulo ng mga Pilipino tapos gusto mong pamunuan yung mga yan.
But then again, na-realize nga ni Inday na, mukhang dito talaga ako inilagay. So sige, yes, I will try. In-impeach nyo siya. Di tuwan-tuwa pa yan. Tuwan-tuwa pa yan na in-impeach nyo siya. Katulad niyan, yung tatay nila na pinadala nyo doon sa Hague, natapos ba yung mga Duterte? Natapos ba yung pagbati ko sa inyo? Di ba lalo lang nagalit yung tao? Nung pinaalis yung mga Duterte, nagawa nyo ba yung mga kademonyohan nyo sa Pilipinas? Hindi. Lalong nagalit tao, lalong nag-abang yung tao, lalong nagustuhan yung ng tao, lalong nagbabantay yung mga tao sa inyo, hindi kayo ngayon makaporma. Ngayon, si Pangulong Duterte doon, sarap ng buhay doon sa Hague. Bakit sa tingin ninyo, yung pamilya ni PRD, bagamat malungkot sila na nandoon si Pangulong Duterte sa Hague nakakulong, sa tingin ba ninyo, hindi yun okay sa kanila? Somehow, okay sa kanila yun. Bakit? Takin mo, hindi siya labas ng labas. Hindi siya layas ng layas. May nakatutok sa kanya. Libre yung kanyang tahanan. Maayos yung kanyang kalagayan. Maganda naman ang kulungan doon sa Hague. Kesa naman dito siya makulong sa Pilipinas. Ang hirap ng sitwasyon ng kulungan dito. Pero doon, si PRD, hindi na makapambabae, hindi na makalabas, hindi na makapanchicks. Di gustong-gusto nila yan. Balita ko nga, ang sweet-sweet daw nila ni Ma'am Elizabeth ngayon. Kasi ganun pa rin naman Araw-araw pa rin naman may dumadalaw sa kanya di at least hindi na lumalabas yung matanda, hindi na napapagod, nandoon na lang siya nakapahinga, 'di ba? Retirement 'yan, para kang nasa hotel. Tanginan nyo, akala nyo naman nakaisa kayo, akala nyo naman miserable yung mga Duterte dahil sa ginawa ninyo, ulol. Nagtitake advantage ba ang mga Duterte dyan at yung mga tao ang nagka-capitalize doon sa galit. At silang nakikinabang sa galit ng mga Pilipino dahil sa mga kahayupang ginagawa ninyo. Talaga so kung ako congressman, pipirma ako sa impeachment? No. Wag na, Ba't ako pipirma dyan? Putangin na yan. Sigurado ako yung susunod na presidente, hahabulin ako niyan. Tapos sa masaklap nun, congressman ako sa Mindanao, congressman ako sa Bisaya. Tapos tatakbo si Inday Sara, tapos biglang in-impeach nyo siya. Putsang ina, magagalit yung mga taga-distrito ninyo, maniwala kayo. Magagalit yung mga yan. Mga ulul kayo. So there's no stopping the Dutertes now. With the declaration of VP Sara, at pag nakita ng taong bayan na mas malala nyo siyang kinakawawa, mas lalong nagugustuhan, mas lalong tumitibay yung kapit ng mga taong bayan sa mga Duterte. Bobo kayo, hindi nyo inaaral ang history ng mga Pilipino. Ang history ng mga Pilipino kung sino yung binubugbog at kinakawawa, yun ang kinakampihan nila. Dahil ganyan yung mga pelikula natin dito sa Pilipinas. Ang kapalit nun, hindi sila pag-iinitan, susuportahan, at dahil sila kinakabahan, dahil wala pang katapat si VP Sara at mataas siya sa survey, parang yun ang balak nila. Mag-a-abstain or mag-a-absent. Interesting. Pwedeng ganun din. Kaya, kailangan niyang yun. Panindigan. Walang ambagan dyan, ma'am, ha? Walang ambagan, oo. Biro lang kita, grabe. 2 million lang, di naman kailangan 20. Abstain? Either yes or no. Either you are for the impeachment or you're not. Yung pag-abstain meaning not, ano ka ba? Tangan nyo naman. Sinabi nyo nga, yes or no lang yan di yung hindi yes, di no na yan. Kailangan pa bang memorize yan? Bobo nyo naman. Either the charges are valid for you or it's not. Huwag yung abstain kasi either you believe it or you don't. Ayun na nga, when you abstain, you don't. Ganun na yun. Read between the lines. Ayaw nila. Kasi kung naniniwala sila, pipirma sila. Parang sinasabi nila, yung mga hindi pipirma yung mag-abstain, mga walang prinsipyo. Gago, lahat sila dyan walang prinsipyo. Magnanakaw sila lahat dyan. Pinagsasasabi ninyo. Political na lang yung gusto nilang mangyari. Political survival na lang. Ganun din naman nilang ginawa nila sa mga Duterte noon Lahat kakampi ng mga Duterte nung nagsasalita si Pangulong Duterte sa sa zona niya, putang ina, halos magdugo yung kamay ng mga congressman na kakapalakpak. Halos magdugo yung kamay kakapalakpak, putang ina, sa sobrang kasipsipan nila. Nung wala na si Duterte, lahat naman sila nagbongbong ngayon, nakita nila si Bongbong, wala na talaga, puta, sa imbornal na 6 feet under na yung karir niya. At kung sino man ang tatanga-tanga na magpapa-endorse kay Bongbong, putang ina, sigurado ako campaign fans na ng habol niyan. Anak ng tinapay kayo. Either
either for absent. it or you're against Correct. it. paano iba sila mag-isip? Either I make it or I don't. Eh, yun na nga. Yun talaga yung tinatawag na political survival. Yes. Eh, di bantayan natin yung mga mag-abstain. Tayan natin kung sino yung mga mag-abstain bigla. Saka yung mga Andito poporma. We're kami. watching you. Saka yung mga poporma para maging Ililista running mate natin. ni VP Sara. Sigurado. Oo. Yan ang exciting. Tinan mo ha, tinan mo. Si Lenny tuloy, si Risa Ontiveros na bukbukin ng mukha. Nagdideklara na siya. Kita mo, meron bang sumasama sa kanya? Sama ako kung magiging presidente ka, kung vice president. O kaya, yung sa hanay nila, ikaw ang president, itong vice president namin. Itong vice president natin. Wala eh. Putang inang yan. Ayaw nga sa kanya eh. Walang nagpepresenta na maging vice president niya. Tayo na si Risa Ontiveros kasi masyado kang pilingera. Kala mo, bilib na bilib ka sa sarili mo, magkapi ka kasi. Para medyo kabahang ka naman ng konti, masyadong makapal ang mukha natin, ma'am. Make-up kasi ng make-up, kaya ang kapal-kapal na ng mukha eh. Tinan mo kay Inday Sara, nagsalita siya, I will run for president this coming 2022. Ibabalik natin ang Pilipinas para sa Diyos at sa bayan. Kita mo, ang dami na. May mga survey na. Sino ang gusto mong maging VP ni Inday Sara? Pucha, kinang yan. Yun na, usap-usapan ngayon, parang tapos na eleksyon. Ang sakit sa puso nun. Napakasakit sa puso nun na pucha, nagpaplano ka pa lang, pucha, 2.5 years ago, 2.5 years before the election, pucha, parang may nanalo na. Ang saklap, bes. Maniwala ka. Si Trillanes nga, nag-iimpake na daw, lilipat na daw sa Zimbabwe. Kasi di ba sinabi niya, pucha, patay ito. Pag naging presidente si Inday Sara, yayariin ako nito. Tayo-inan yan. Patay kayong lahat ngayon. Nung 2022 lang, ilan ang pumunta sa kanya, di ba? Di ba? Noong 2022 lang, ilan na ang nagpunta sa kanya? Ilan na ang nagpresenta na maging vice president niya? It means, siya talaga yung malakas noon pa. So whether mag-declare siya ngayon o hindi, the people want her to become president. Noong 2022 pa lang, gusto na ng tao maging presidente siya. So mas lalo na ngayong 2028, mas gusto ng mga tao na maging presidente siya niyan dahil wala nang ginawa tong kasama niyang mukhang paa ng manok eh. Si Bongbong eh. Wala nga nagawa sa bayang Pilipinas. Kaya kung gigil sila noon na ilagay si Inday Sara, nag-prayer vigil pa yung mga tao para ilagay siya. Ibig sabihin, ngayong 2028, whether she likes it or not, gusto ng tao siya. So mag-declare siya o hindi, siya ang magiging presidente ng 2028. Sabi ko kasi, kakalad ka rin ko yan. Kung pupuntaan ko sa bahay yan, tapos kakalad ka rin ko yan, magpa-file ng COC yan eh. Tapos sabihin ko, wag ka na magkampanya. Tapos si Inday Sara sa 2028, kahit matulog na lang, buong kampanya, mananalo yan. Mananalo yan. Putsangin lang yan. Si Bongbong Marcos nga pautal-utal sa mga speech niya eh. Si Bongbong Marcos nga, walang dinaluhan na debate, nanalo eh. Alam mo bakit? Kasi nga Duterte si Inday Sara eh. Kaya nanalo yung ulaga na yan eh. Excited na yung mga tao na akala nila iga-guide ni Inday Sara, ito si Bongbong, na mamuno ng maayos yung mga proyekto ni PRD. Puta, yung pala hindi. Traidor pala. Ito, pakinggan naman natin yung sinasabi ni Erice. Erice, dilawan to ha. Si Erice, dilawan to mga bossing ha. Pag-usapan natin yung kanyang masasabi patungkol sa pagtakbo ni BP. Takbo ni VP Sara. Well, obvious naman na talagang tatakbo siya. In fact, nakakapagtataka kung hindi siya tatakbo dahil siyang nangunguna sa survey. Exactamente. Obvious naman na tatakbo si Inday. Kasi noong 2022, hindi na nga siya tumakbo, nagka-leche-leche Pilipinas, so gustong babawi niyan. Yung declaration ni Inday kahapon, ano na lang yun, formality na lang yun. Alam naman natin, tatakbo talaga yan dahil tanginan yan. Paano hindi tatakbo yan? Kung hindi ka tatakbo, di ang dami mong kaso sa ombudsman, di kinulong ka. Kapag hindi ka na impeachable official, di kinulong ka. Kaya tatakbo talaga si Inday Sara in order for her to still be alive and free. Kailangan niyang tumakbo. Sabi ko nga sa inyo, ang nagtulak sa kanya na tumakbo itong mga makakaliwa, mga pinagagawa ng makakaliwa eh. So ito yung sinasabi ni Rizy, alam naman natin tatakbo. Siya talaga yung pinakamalakas eh. Noong 2022 pa siya na yung pinakamalakas eh. Sa tingin ko, meron siyang axe to grind sa Marcos administration.
Kaya hindi surprising yung pagtakbo niya. At sa tingin ko, yung pinakamalakas niyang makakalaban si dating Vice President Lenny Robredo. Kaya lang dapat si Vice President Lenny Robredo tumakbo under the opposition, yung Liberal Party, and I don't think that makakatulong kung sasama sa administration. Oo, kasi alam mo, okay lang naman sa akin. Maganda nga yan, laban ni Lenny at saka ni dalawang babae. Okay yan, maganda naman yan. Pareha silang abogado. Baka naman pareha silang capable. Hindi ko lang alam kung capable si Lenny kasi parang wala namang maganda nangyayari sa Naga. O kasi mayor siya ng Naga eh. Tingnan natin kung ano mga magandang nagawa niya sa Naga eh. Reklamo lang ng reklamo nung nakaraan yan. Dami daw adik sa kanya. Naga nga, hindi niya maayos. Pilipinas pa. But anyways, kung si Lenny Robredo tatakbo, itataas ni Bongbong Marcos yung kamay niya. Putang ina, naglolokohan tayo. Bakit? Noong 2016, kulang na magpatayan kayong dalawa eh. Diba? Noong 2016, yung laban nila tungkol dun sa Pandaraya noong 2016 daw, dapat daw nanalo si Bongbong Vice President pero si Lenny Robredo nanalo. Doon pa lang, halos magpatayan na kayo. Tapos, nung nag-election na for presidency, putsang ina, grabe kung magpatayan din kayong dalawa eh. Tapos biglang pagdating ng 2028, itataas nyo yung kamay ng isa't isa. Anong itsura nyo yan? Eh napagtatawa na kayo sa buong mundo, sasabihin ng buong mundo, putangin na talaga sa Pilipino, mga traidor yung mga tao, mantakin mo. Magkasama na ngayon yung magkagalit. Well, sa politika, there's no permanent enemy and there's no permanent friends. But, tangin na, napakapangit na optics nun. Mas lalo kayong pandidirihan ng tao. O, sabi ni Larry Gadon, dalawa lang daw ang malakas na pamilya sa Pilipinas. Dilaw at saka pula. Putang ina, ba't nagsama? Dalawa na lang yung pinakamalakas, nagsama pa. Putya ina, kung malakas yung dalawa na yun, maglalaban yan. Pero dahil nga, putya mas malakas itong mga Duterte, kailangan pa nila magsama partida. Eh, ang problema. Ang dami yung ninakaw sa mga Pilipino eh. Ang dami yung oppression na ginawa sa bayang Pilipinas. Tangin na ninyo, paano kayo iboboto ng mga tao? Wala na. Kung pinatay na nga ng mga Pilipino yung tsansa ng Dilawan Liberal Party sa mga eleksyon, di lalo na tong partido ni Bongbong. Pagka na-impeach si Vice President Sara, lalong magkakaroon ng public anger. Baka kahit sinong Duterte ang ilaban ay manalo. Yun yung sinabi. Ito coming from a congressman, coming from a seasoned politician, coming from an experienced analyst ng politika, na if you impeach VP Sara, she already declared that she will run. And people really clamored for it. And people yesterday were really happy. The morale of the Duterte crowd is really high. And then you impeach her. Puta, maniwala kayo, kahit aso. Pag inendorso ni, kahit si Mickey Mouse, i-endorso ni Inday Sara, mananalo yan. Dahil mas lalo nyo lang gagalitin yung tao. Kaya nga, kung ako congressman, is it still feasible or is it still ideal na ipa-impeach si Inday Sara? Because hindi man natin mapa-impeach si Inday Sara, Duterte pa rin naman na magiging presidente sa 2028. Kaya nang yan, imbis na yung itak na hinahasa niya para kay Marcos, putsang ina, pati kayo tatamaan. So I suggest, patayin nyo na kagad yung impeachment na yan, concede. It's done. It's a done deal already. Isuot nyo na yung jacket ni paring Hybe na done deal. Done deal na yan. Tapos na usapan, tapos na boxing, panalo na si Inday Sara, hindi pa man nag-i-eleksyon. Oh, this is according to Erice. Kapag kinonvict si VP Sara, magagalit yung kanyang supporters, which is about 30+% ngayon, baka mag-gather pa ng public sympathy, baka kahit sinong Duterte ang lumaban, manalo. Sir, may sinasabi kayo na sigurado ba siya? Pwede lang malaman na... Kung may nisaw. Oh, di ba? Iinom pa lang ako eh. Oh, ayan na nga. So magagather pa yan ng simpatya sa tao. So it is really not ideal. Kaya nga, I posted yesterday, sabi ko, RIP. Rest in peace impeachment. Because even if you impeach Inday Sara,
Duterte will still win. Kahit sinong Duterte or sino ba pinakamahinang Duterte? O si Atty. Torrio na lang. Kahit si Atty. Torrio itaas ang kamay niyan ni Inday Sara, mananalo yan for sure. Oo, mananalo yan for sure. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, putang ina yung mga ginawa ninyo sa mga Duterte. Yung accumulation ng lahat ng mga kahayupan yung ginawa sa mga Duterte, yun yung motivation ng mga tao eh. To love and like them more. At nakikita nila, na threatened kayo sa mga Duterte, they will put another Duterte and another one and another one and another one hanggang maubos ang lahi ng mga Duterte. Sunod-sunod na yan, magiging presidente ng Pilipinas. Tingnan ninyo. And para sa akin, if Inday Sara next, Pulong next, Basti next, and kung sino-sino pa mga Duterte ang mga susunod, Rigo, si Omar, I'm pretty sure. Gusto ko yan. Why? Punta ka ng Davao. Makapag-usap ka sa mga tao ron. Maririnig mo, may Duterteng tarantado doon. Maririnig mo, may Duterteng pasiga-siga sa basketballan doon. Maririnig mo, may Duterteng hari-harian doon. May Duterteng abosado doon. Wala. Model citizen ang mga Duterte. Ang tagal sa politika, walang ninakaw sa mga Davaoenyo. Ang ganda ng Davao. Kung sunod-sunod na Duterte ang uupo sa Malacanang, magiging parang Davao ang buong Pilipinas. And it's inevitable. Oo, alam niyo ibig sabihin ng inevitable? Wala nang atrasan. Wala nang makakapigil. O ito, pakinggan naman natin yung sasabihin naman ni Jimmy Bondoc. Dito sa mga dilawan to, yung mga reporter na yan. O, tingnan natin ano sasabihin ni Jimmy Bondoc. Dito tayo sa mga magagandang balita tungkol kay VP. Sara, naabisuhan din yung inyong grupo. What was your initial reaction when you heard about the declaration? Wala pong abiso. This is in true Duterte fashion. Dito sa... It was not a surprise, only the timing, no? Yung timing lang yung surprise. Pero hindi naman po nagulat yung mga supporters. But of course, the reaction is that of course, we're very pleased. Pero also, I think ang naiiba ngayon is merong inspiration. I think very inspired yung mga supporters po ni Madam Vice President. Pero syempre, nandyan yung question about timing, attorney. Kasi alam natin na may mga nakaamba na impeachment case laban kay Vice President and merong ibang mga nagsasabi na baka mamaya strategic move ito to lessen the impact of the impeachment cases. Kahit ano naman pong teorya pwede nilang gawin, para sa akin, this is only a testament to the fact that si VP Sara is not her father. We have heard that phrase many times po, she's not her father. If you'll notice, dati, late po si Pangulong Duterte, ito naman, maaga, There are many differences sa kanila. I doubt that it is mainly about just the impeachments. Pero hindi naman po siguro lingid sa kaalaman ng marami. That's probably a little part of it. Pero I really think it is a calling. She started with a biblical passage and I think she meant it. I also think that it was a burden for her. It was a burden for her to accept the responsibility. Hindi po ako naka-detect ng pambobola doon o parang showbiz niya tayo. I think it was a burden that she was finally willing to accept. Pero yung sinasabi po ninyo kanina na a little part, yung impeachment, probably doon sa naging anunsyo ni VP Sara. Ano po ba yung nakikita ninyong posibleng maging implikasyon nitong deklarasyon na to doon sa mga impeachment cases na by the way, pang-apat na yung naihain kanina? Yung kay Nathaniel, Yes. Hindi ako pwede magsalita para sa kanya or for her team. I am speaking also from what you see, what you also see. I think it's only logical that an announcement now would perhaps lessen the resolve of certain congressmen, to lightly
to lightly adhere to some impeachment complaints, no? Pero hindi ko alam. Ako po ay humuhula lang din katulad ninyo. Pero again, we have to take what she said at face value, no? Na talagang it's more of an answer to a calling. Even the timing, I think, is not suspect kasi sabi nila ibang-iba naman to dun sa parang yung binay na sinasabi nila, the binay phenomenon. Baka mabinay ka. Oo, yung mga ganon. Ibang-iba naman kasi Ayun, katulad nun, maagang nag-declare si Binay or si Binay, nakita nila na pinakamalakas na kandidato. Kaya ang ginawa nila, umpisa pa lang, sinira na. Ito si Inday. Walang interes. Butsay na sinira ng sinira, pag upo pa lang nila, sinira na nila eh. Tinatry nilang ibinay si Inday, ang problema, bulletproof eh. Sabi nga ni Corina Sanchez, ang tatag ng kanyang pagkakatindig. Kahit anong bato mo, hindi nabubuwal. Ang dami ng bagyong dinaanan. Nandyan yung pinadala yung tatay niya sa Hague. Ang daming kinaso, ang daming ganito, kinulong pa yung chief of staff niya. Hindi nabuwag. So, ibig sabihin, she's really made for this. She's really destined for this. Oh, and sabi nga, it's just a matter of time. Magiging presidente yan. Oh, so anong problema dun? Yari kayo. Ito po, matagal na naman po siyang inaambahan ng kalaban at there's nothing new, no? So, I don't think the timing is suspect. Sino yung ginamit nila kay Binay nun? Si Trillanes. Si Trillanes ang nanira kay Binay. They tried using Trillanes again para sirain ang buong Duterte. Sumuko na si Trillanes. Sumuko na si Trillanes, ang inaaway ngayon si Bamakino na, putang ina niyan. I think it's because she and her team have finally realized na medyo matagal po talaga pumick up ang voting population, no? Matagal makarating sa kanila ang mga balita, matagal gumawa ng mga desisyon. So medyo inagahan nila para malaman na finally at magalvanize po yung mga votes na talaga namang para sa kanya. And lastly, I think it's also, I really think she wants to give us hope. No, nagbibigay siya ng Yun ang pinakamaganda doon. Inday Sara really wants to give us hope. Kasi with all that's happening now, the only way para maayos lahat ng mga kabulukan na ito is to put someone there na talagang mahal ang bayang Pilipinas. Na talagang magiging magulang ng bayang Pilipinas. And nakikita naman ng tao yun na walang iba kundi Duterte yan. Duterte lang yan. So parang yung tao ngayon, ay salamat, now we have to wait until 2028. Kasi uncertain ang tao eh. Ano kayo mangyayari sa 2028? Ano ba yan si Bongbong? Hindi na matatapos-tapos. Alam mo, nananalangin na nga ang mga Pilipino na mamatay na si Bongbong eh. Ganun na kalala yung sitwasyon natin. Sa gusto nila na matapos ang problema, pinapanalangin na nila mamatay na si Bibi eh. O ngayon, sabi ni Inday Sara, I will step up, and I will tell you, huwag kayo mag-alala. 2.5 years na lang yan. Itong madilim na kabanata na ito matatapos. Tutulungan ko kayo. Nandito ako. I-offer ko na yung sarili ko. Kung ayaw nyo, wag nyo. Di ba? Kung ayaw nyo, wag nyo. Kasi si Inday Sara, sabi ko nga sa inyo, nothing to lose yan. Nothing to lose. Lahat na ng kahayupan, ginawa na sa kanya. So ano pa yung kaya mong gawin sa kanya? Ipapatay na lang siya. Yun na lang talaga yung pinaka-ano. And bago siya mamatay, at least nakapag-deklara siya. At least alam ng tao na kapag namatay siya, ang reason na ng purpose nun is because they don't want her to be president this 2028. So talagang lahat yan. Grabe ang death threat kay Inday Sara. Grabe ang mga assassination attempts yan. O kaya sa kanya, as early as now, I will declare, something happens to me, basta nagdeklara ako, wala na akong pagkukulang. Wala na akong regrets. O nasa sa inyo na yan. Protect me because I will protect you this coming 2028. Yun. I will protect you 2028 onwards. Protect me until 2028. Ang daming attempt sa buhay ni Inday Sara, sa liberty niya, sa pagkatao niya, napakaraming mga assassination attempts. Hindi lang yung physical na asasinasyon. Asasinasyon sa karakter, asasinasyon sa kredibilidad. So, Inday Sara,
wants the people to also protect her because she will protect the people come 2028 pag nanalo na siya sa election. Ganda nun. Reason for us to hope in this what I perceive, what we perceive as medyo dire times. Okay. Attorney, Di ba? Saya, ang ganda. Napakaganda. Tingnan ninyo Akala ninyo kaya nyo kami O ito isang dito naman tayo sa nakakalungkot na balita. Dito tayo sa nakakalungkot na balita. May babasahin din ako sa inyo. Sige, dito tayo sa ni Pangulong Duterte. Di ba nasabi ko rin yan sa inyo na si PRRD, mga bossing, yan? Patriot yan. Yung ginawa niya to sa Bayang Pilipinas, he knows. Alam niyo, nakausap ko si Mayor Baste. Talagang, ang sinabi niya sa akin, ang tatay ko, walang ibang gusto yan kundi maging bayani. Akala ba nila yung ginagawa nila na to sa tatay ko? Akala ba nila na nalulungkot siya? Akala ba nila nanalo siya? Putang ina, natatawa yung tatay ko sa kanila. Why? Ginawa niyo siyang martir Ginawa niyong martir si Pangulong Duterte. Ginawa niyo siya lalong bayani. Ang nalulungkot dito kami kasi bilang mga anak, syempre gusto namin tatay namin malaya. Pero malaya naman yung tatay namin for how many years? 70 plus years? 75 years, malaya yung tatay namin. 76 hanggang 78, malaya yung tatay namin Nagagawa niya gusto niya. Ang daming mga naging shota niyan Kumbaga, he lived his life. Kumbaga, naging makulay na yung buhay niya. So kung at the age 80, ikinulong niyo siya, putang ina, you're doing us a favor. How? Huwag kayong malungkot Huwag kayong malungkot. Kasi, putsang ina, nasa maayos na kalagayan si Pangulong Duterte doon. Hindi nga lang natin siya nakikita, hindi nga lang natin siya naririnig, pero nasa mabuti siyang kalagayan doon. Putsang ina, nangamatay na nga yung mga, sila akop, kung sino-sino pa nangamatay na Si Pangulong Duterte buhay pa rin Bakit? Kasi nga, maayos siya doon. Imagine niyo, everyday binibisita siya. Monday to Friday, Saturday, Sunday lang siya walang bisita. Pero Monday to Friday, may bisita siya. May nakakausap siya. Nakakakain siya, nakakatulog siya sa oras. Kumbaga, hindi siya pagod, di siya pasyal ng pasyal. So, yung risk na ma-assassinate siya, masyadong mababa. So, maganda yung sitwasyon. Hindi pa siya nakakapambabae. Di pa nag-aaway-aaway yung mga babae niya. Di ba? Sabi nga ni Inday Sara, nakakulong ka na, nag-aaway-aaway pa yung mga babae mo. So, hindi nag-aaway-aaway yung mga, yung mga jowa niya. So, okay to. Pangit lang kasi nakakapagod. We have to go there to visit him. Ganun din naman Alam niyo when PRD is here in the Philippines, sabi nga ni Basti yung tatay ko, gigising ako, pupuntahan ko. Wala sa bahay. Uuwi ako galing ng City Hall, pupuntahan ko. Wala pa rin sa bahay. Akala ko nung natapos siya maging presidente, kasi nung mayor siya, hindi talaga namin natatagpuan yan dyan dahil busy yan Umiikot yan sa buong Davao so buong buhay niya, mayor siya, lumaki kami ng ganito. Hindi kami na babantayan yan dahil nga busy siya sa public service Naging presidente, putsa lalo na. Kasi buti nung mayor siya, nandito lang siya. Nung naging presidente, nandoon. Kailangan niya pang umuwi dito sa Pilipinas. Ang dami niya pang asawa. So makikihati pa kami doon sa panahon na yan, ng mga asawa niya. Kung ilan na nga lang yung araw na uuwi siya dito sa Davao, pagkagaling siya ng Maynila dahil presidente siya, putsa, makikipaghati pa kami. Konti lang yung panahon namin. So ngayon, nung naging presidente si Pangulo, ganun din, hindi rin nila natatagpuan, hindi rin sila nakakapunta dahil syempre may mga trabaho rin sila sa Davao. So imagine niyo, nilagay niyo si PRD sa dahig. Tapos anytime na gustong makita ng mga anak niya, from Mondays to Fridays, nakikita nila. May oras mula alas 12 yata hanggang alas 3 ng hapon o alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. So mas matagal nilang nakakasama, mas matagal nilang nakaka-bonding, mas matagal nilang nakakakwentuhan. Alam mo yun, yung nasa isang kwarto sila, tapos usap silang saya-saya, kinukuha nila yung mga damit niya, nilalaban nila. So mas masaya yung sitwasyon na yan sa kanila. Kasi nga, yung sa mga huling panahon ng tatay nila, mas naging solid sila. Kaya nga sabi ni Inday Sara, hindi naman kami close ni Kitty pero nung napunta yung tatay ko rito, mas naging close kami. Ang nag-aaway-aaway na lang naman ngayon yung mga escabeche. Pero kaming magkakapatid, naging mas okay kami. Nagpupunta kami doon, maganda yung namin, anytime nakakasama namin siya. Hindi katulad noon, naputya yan, parang tuwing birthday, doon lang namin nakikita. So sa tingin nyo, pangit itong sitwasyon ng mga Duterte ngayon? Hindi. Para sa akin, mas mainam pa yan. Mali yung paraan, pero para sa akin, mas mainam pa yan. Dahil itong si PRD maligalig
Tarantado yan. Gusto niyan maging bayani. Sabi nga ni Basti, ang ina ninyo, akala nyo Akala ninyo, nakaisa kayo. Akala ninyo, nagipit nyo kami. Hindi. Pucha, tuwan-tuwa kami dyan. Magastos lang. Mamasahe kami doon, ang layo-layo, magastos lang. Pero, pucha, mas lalo kaming naging intact, mas lalo kaming naging close. At tingnan mo, si Inday Sara, mas lalong maging presidente siya. Kasi syempre nabigyan na siya mas mahaba yung time nila ni Inday Sara na nag-uusap, nabibigyan siya na nabibigyan, nami-mentor siya na nami-mentor. Isa, si Pangulong Duterte sa nag-convince sa kanya. Although, sinabi ni Pangulong Duterte na hindi ito pangbabae. Pangbabaeng tanga. Kung halimbawa si Risa, ang presidente, hindi talaga sa kanya yan. Kung si Ontiveros, ay si Lisa Marcos, lalo na. Kung si Leni Robredo, lalong-lalo na. So hindi pwede na sila yung maging presidente dahil mahihina sila. Pero kung ang presidente Duterte na babae, putang lalo si Inday Sara, malakas yan. Yun kasi sinasabi ni Pangulong Duterte na hindi daw pambabae. Dinidiscourage niya yung anak niya dahil hindi pambabae. Pucha yan. Matagal silang nagkasama, matagal silang nagkausap. Nakita ni Pangulong Duterte, tangina, ready ka na anak. Ready ka na. Isalba mo bayang Pilipinas mula dito sa mga kawatan na ito. Ayun, naging presidente pa si tuloy si baka nga hindi magpresidente si Inday kung hindi nyo pinadala si Pangulong Duterte sa ICC. Ay ko sa inyo kung sino may kasalanan nito, kayo magsisihan kayo, dilawan tayo mga pula, magsisihan kayo dahil sa ginawa nyo sa mga Duterte, dahil sa mga pagsasampan nyo ng mga demanda, impeachment, gusto nyo ipapatay, putangin na ito na. Yari kayo ngayon. Yung mga iniisip nyo, sa inyo mangyayari. So ito si Pangulong Duterte, akala nyo, makikita nyo siya naghihirap? Alam niyo ba si Pangulo pagkasama kami niyan, hindi yan nagbabaston. Kasi nga ayaw niyang ipakita na mahina siya. Oo, ayaw niya yung inaalalayan mo siya, ayaw niyan yun. Hindi siya ganun. Papakita niya na matapang siya, na malakas siya. Pupunta siya ng ICC, tapos lulugo-lugo siya doon. Bibigyan siya ng maluwag na Amerikana para magmukha siyang kawawa. Ginawa na sa kanya nung unang hearing sabi niya, putsang inang yan, ganun din naman. Alam ko naman, kaya ako nandito. Nandito ako dahil sa politika. Alam ko naman na hindi ako makakalaya. Kaya kayong mga Pilipino, gamitin niyo yung galit para hindi na iboto yung mga hayop na yan. Pero gusto kong sabihin sa inyo na ako, si Pangulong Duterte, I do not regret anything. Oo, itong nangyayari sa akin ngayon, risk of doing business. Baga sacrifices yan. So wag kayong mag-alala. I will die here. I will rot here in jail. I don't care anymore. Palabasin nila ako o hindi, I don't care anymore. I'm old. I'm almost over. My life is kumbaga nabuhay na ako ng masaya. Okay na ako. Gusto ko lang ipaintindi sa inyo ICC at sa inyo na mga dilawang tae na kung akala ninyo naapi nyo ko, hindi. Masaya ako at okay na ako dito, tanggap ko na yan. So, hindi ako miserable. Yun ang lagi niyong iisipin. Humanity sa International Criminal Court. Batay sa sulat ni Duterte sa Pre-Trial Chamber 1, sinabi niyang ipinauubay na niya sa kanyang defense team ang pagkwestiyon sa ebidensya ng prosekusyon. Hindi pa rin niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC. Pinersa lang daw siyang madala sa The Hague, Netherlands. Diba? I do not recognize the authority of ICC over my person. I do not honor you. Wala akong pakialam. You kidnap me, you put me here, pero wala akong paki. Alam ko, tama ginawa ko, alam ko, mahal ako ng mga kababayan ko at alam ko na sineselebrate ako ng mga Pilipino. Kayong mga kupal kayo, I will not dignify you. Nang makita ako, ipakita ko sa tao, iparada ako sa tao na I'm frail and I'm weak. No. Mamamatay ako dito, tapos ang usapan. Wala akong pakialam. Ayun sabi nga niya, I do not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court over my person. I am a Filipino citizen, forcibly pushed into a jet and rendition to The Hague in the Netherlands in flagrant contravention of my country's constitution and national sovereignty. Lumalaban pa rin si Pangulo kahit nandoon siya. Sorry kayo. Ang ina tong mga judges na to, akala siguro nila magmamakaawa si Pangulo Alam mo, dumating na yung sa pamilya nila yung talks between kailangan na nating makipag-usap para makalabas yung tatay natin. Alam mo ba si Inday Sara, ang sabi niya, I will not hindi ko i-jeopardize or hindi ko ipagpapalit yung interest ng mga Pilipino dahil lang sa isang tao. Na even if tatay niyan si Pangulong Duterte, hindi ako makikiusap, luyo ko para palabasin lang siya. No.
Because yan din ang ayaw ng tatay natin. Na if malaman ng tatay natin na nakipag-usap tayo kung kanino, nakipag-deal tayo para makalabas lang siya, baka yan pa ikamatay niya. Baka magalit pa rin ng sobra-sobra. Itanggap naman ng Pangulo yan. Sabi nga niya, I'm willing to die for my country. I'm willing to rot in jail for my country. If that's what it takes para ayusin yung bayan ko, I will do it. Kaya nga si Inday, kahit may pamilya, kahit may asawa, kahit may magandang buhay, isasakripisyo na din niya yung buhay niya para sa bayang Pilipinas. Di ba? Dahil nga, dito kay Pangulong Duterte na, you think I'm bothered na ginawa niyo to sa akin? No way. Nonchalant lang ako dito. Na niya ipaglabag sa konstitusyon at sovereignty ng Pilipinas. Tinawag niyang pagkidnap ang kanyang pagkakaaresto na pinumunuan daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa rin daw malaking kasinungalingan na pinangasiwaan niya ang polisiya para sa extrajudicial killings. Ginagamit lang daw ito ng mga kalaban niya sa politika. Hindi raw niya gugustuhin pumunta sa pagdinig. Saan niya'y malilimutan lang din niya sa loob ng ilang minuto. Matanda na raw siya, pagod at mahina. Hiling niya respetuhin ng korte ang kanyang kapayapaan sa loob ng kanyang selda. Kaugnay sa pahayag ni Duterte na pagkidnap ang pag-aresto sa kanya, sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ipinauubay na raw ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC ang pagdinig sa kaso ni Duterte sa pamamagitan ng Republic Act 98510 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Sa ilalim kasi nito, ititigil na raw ng Pilipinas ang pag-iimbestiga kung dinidinig na ito sa isang international tribunal o court. Di ba? Akala nyo, apektado si Pangulong Duterte, no? Nilagay nyo ako dito sa kulungan, pabayaan nyo na ako dito. Huwag na kayong makulit. Basta. Epal pa kayo eh. Huwag na kayong umepal. Mga lang hiya na yan, no? Ano pa ba ito mga balita natin? Ito, tandem. Mga katandem ni Inday Sara, ayan na. Sara Amy tandem, Diyos ko. Ito, bago tayo magtapos, gusto ko lang sabihin kay Robin Padilla. Robin, putangin na naman. Kasi, ini-endorso niya si Amy na maging katandem niya. Ikaw na lang. Bakit si Amy pa? Marcos yan. Lagi nga natin sinasabi, mabait na tupa ngayon yan. Pero may mga pangarap lahat yan. Si Bongbong, ang bait din kay Inday Sara noon, inendorso nyo rin. Putang ina, kinagat si Inday Sara, pati si Pangulong Duterte, pineste. Tapos, i-endorso mo si Amy. Robin, hindi ka pa ba natuto sa history ng Pilipinas, sa history ng mga Marcos, na mga traidor yan? Mga ahas yan. Walang ibang gagawin yan sa bayang Pilipinas kundi kahudasan. Anak ng tinapay naman, So, bakit wag naman sana si Amy, my goodness. Ang tanda na rin to, mas matanda pa to kay Bongbong, baka mauna pa mamatay kay Bongbong to eh. Tsaka pagka Marcos ang inilagay mo diyan, yung risk na ipa-impeach din nila si Inday Sara para Marcos na naman yung manalo. Nandiyan nakaumang yan. Bakit hindi na lang natin ilagay kung sinong mga kaalyado ni Pangulong Duterte kay Inday Sara, o kaya si Pulong na lang. O kaya si Bastina mag-Vice President. Tsakinan nyo. Huwag na yan. Pero sige, pakinggan natin tong balita na to. Lulutang na ngayon pa lang ang tambalang Sara Amy para sa 2028 presidential elections. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Cent correspondent Mayan Los Baños. Mayan, sino nagsusulong ng tambalang ito at payag ba si Senator Amy? Jiggy, si Senator Robin Padilla ang nagsusulong ng Sara Amy tandem para sa 2028 presidential elections. Kanina kasi sa ambush interviews bago nagsimula yung sesyon, unang namin ang tanong ni Senator Robin Padilla kung bukas ba siyang maging running mate ni VP Sara matapos ganitong magdeklara ng kanyang bid for presidency for 2028 elections. Alam naman natin na talagang kakampi ng mga Duterte si Senator Robin Padilla, pero ang itinuro niya si Presidential
little sister Senator Amy Marcos. Nakatawa namang sinabi ni Senator Marcos na talagang pasaway lang daw itong si Senator Padilla. Pakinggan natin, Jiggy, ang kanilang mga pahayag. Alam naman natin na biro lang yan. Alam naman natin na humble lang si Robin Padilla na wag na ako, si Amy na lang. Alam naman natin yun. And alam naman natin siya talaga yung tatakbong Vice President ni Inday Sara. Tayo niyan. Wag na si Amy. Ito naman si Amy hindi tumanggi. Sabi mo, hindi ako tatakbo. Ayoko niyan. Tangina, sira na yung papel ng kapatid ko, tatakbo pa ako. Dapat nga mag-retire na yan si Amy Marcos eh. Tapos na yan. Pero I'm pretty sure. Pero marami naman pangalan na Robin. Wag na si Amy kasi mamaya niyan. Problema. Sinabi ni Robin. Tapos ma-open yung mga tao. Yung tao mabudol na naman. O mamaya yung tao mabudol na naman. Yung fantasy na, oo nga maganda, babae, 2 babae. Tapos parehas galit kay Bongbong, maghihiganti yan. Ang ganda nun. Pagkatangin na hindi. Marcos pa rin yan. Marcos pa rin yan si Amy. Alam mo kaya nagsalita yan si Amy? Dahil wala na eh. Wala nang, kumbaga, wala na talaga dead end na yung kapatid niya eh. So madadamay siya. Kaya kailangan, isalba niya na yung sarili niya. Personal na interest din yan si Amy. Sigurado ako dyan. Yung reaction lang, sir, dun sa pag-announce ni VP Sara ng kanyang presidential bid, will you be supportive of her? Of course. Siyempre naman. Oo. But, 1,001,000,000%. Ano ako Sara Amy ako Amy as VP, sir, yan ang tinutulak niyo. You think, sir, handa ang Pilipino sa parehas na babaeng leader po? Panahon na para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Sara Amy daw, sabi ni Senator Robin. Ay, sandali lang naman. Sir, Si Robin talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod. Tanginan yan. Kinilig naman. Forever running mate daw niya si Inday Sara. Sinabi mo, totoo ba yan? Tangina. Kinilig naman to si ate. Alam mo may pangarap. Tangina yan ang nakakatakot kapag ang tao may masyadong mataas na pangarap. Tinan mo si Robin. Siya yung tinutulak. Sabi niya, hindi ako. Si Amy na lang. Kaya mas gusto ko si Robin Padilla. Kasi ayaw niya na maging vice president. Pero ito kinagat kagad eh. Alam naman niyang gino-joke lang siya. Alam naman niya na si Robin, hinihila lang yung paa niya. Kumagat naman siya. Talaga naman forever running mate ako niyan eh. Gapang, luhod, gulong. Lahat. Putang ina, may pangarap si ate. Oo. Ay na, binudol mo si Inday Sara kaya nagkaletse-letse yung Pilipinas eh. Putang ina, nagsorry na si Inday Sara, di ka pa nagsosoring, hayop ka eh. Pero ako, si Robin Padilla ako kay Robin Padilla ako kasi ayaw niya. Yun ang gusto ko, yung ayaw. Yung may mga gusto, may masamang intention yan kaya gusto nila. Katulad si Inday, ayaw niya, di ba? Paparin siya, sinabi mo, ayaw, ba't si Inday gusto tumakbo? Tanga. Noong 2022, dapat siya presidente, umayaw nga siya eh. Kaya nga gusto niya nang tumakbo kasi wala na siyang choice. Kailangan niya nang gawin. Wala na siyang kawala, hindi pala walang choice. Wala na siyang kawala, kailangan niya nang gawin. It's now or never. Kaya yun. Tapos ito naman kinikilig. Talaga naman eh, kaming running mate. Ulol, walang may gusto sa'yo, Amy. Putang ina, nanakaw yung pamilya niyo. Patayo, paupo, hindi ko naman siya kailanman iniwanan. Jiggy, sabi pa ni Senator Amy, nakabuti na maagang nagdeklara si VP Sara Duterte ng kanyang intensyon na tumakbo bilang Pangulo sa 2028 presidential elections. Kabaliktaran daw si VP Sara ng kasalukuyang administrasyon at siya daw ang magbibigay ng direksyon sa walang patutunguhang bansang ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos. Maganda yan kasi nabibigyan ng pag-asa ang lahat ng tao dahil napakahirap ng panahon, ang gulo-gulo ng gobyerno, napaka-corrupt, wala pa rin charge talagang ang tao galit na galit na. At may ano ang sabi ng iba pang minority centers dito? Jiggy, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, kung matatandaan mo, naging running mate ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So para sa kanya, walang masama sa ginawa ni Ito, pwede to. Mga bossing, si Alan Peter Cayetano, abogado rin. Maka-Diyos, pwede yan. Bakit hindi? Bakit hindi? Ha? Pwede yan. Sara Duterte na maagang pinaalam sa publiko na balak niyang tumakbo. Magaling to. Ito yung isa sa mga maka-Duterte na talagang hindi tumalikod. Hindi naghangad ng limelight. Itong tao na to. And kudos Suportahan nyo.
Tangina, hanap kayo ng ng 10,000 para sa pamilya. Isinusulong ulit ni ni Alan Peter Cayetano yung 10,000 kada pamilya. Tinan ninyo. I-decline na naman ng mga ng mga tao ni Bongbong yan. Sa 2028, habang si Senator Bongo na isa pa sa talagang kakampi ng mga Duterte ay talagang suportado raw itong planong ito ni VP Sara. Pero umiwa si Senator Bongo na sagutin yung aming tanong kung bukas ba siya na mag-VP kay VP Sara sakaling matuloy nga yung pagtakbo nito bilang Pangulo. Narito ang bahagi ng kanilang pahayag. Pakinggan natin, Jiggy. Huwag muna natin pag-usapan yung politika po sa ngayon. Trabaho muna tayo. Yun ang kailangan ng Pilipino sa ngayon. We're in a democracy. For me, the earlier na lahat ng kandidato ay mag-announce better. Bakit? Kasi mas mahihimay nung lahat. Mas bantay ang kanilang kilos. Of course, I wish her well. At may ano naman ang masasabi ng mayorya at oposisyon tungkol dito? Jiggy, si Senator Risa Hontiveros na kausap din natin kanina, alam natin na isa siya sa mga nangunguna sa pagbuo ng United Opposition. At sinabi rin niya na nakafocus na yung efforts nila ngayon para sa pagpili ng kanilang mamanukin para sa 2028 presidential elections. At balak nilang i-anunsyo yan, Jiggy, sa last part ng taong 2026 o kaya sa first quarter ng 2027. Hindi raw nakaka-apekto sa kanilang timeline yung maagang pagdideklara ni VP Sara Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Ma'am, how will that affect yung requirements ninyo sa paghahanap ng standard bearer? Ayun na, maghahanap siya ng standard bearer, hindi naman siya yung standard bearer. Naghahanap siya ng standard bearer, hindi naman siya yung leader. Leader, no? Tayo na, nag-itim pa. Tapos may katabi rin na bandila. Pucha, ano yan? Si Inday Sara yarn. Inang babae na to, no? Itchosera. Qualifications na hahanapin sa aming hanay. Hindi po nagbabago yon. Yung pagnanais para sa anti-corruption and good governance, yung pag-grow at pag-share ng bunga ng ating mas malakas na ekonomiya, isang tunay na pagkakaisa sa ating divided at polarized na lipunan. Tangina, puro generic. Generic naman masyado yung mga pangarap mo po. Na parang Miss Universe ba yung sasalihan mo? Hindi ba? Ay, na maglagay ka ng maglay ka ng mga gagawin kung ano yung mga gagawin, paano gagawin. Hindi yung po na lahat kami alam na kahit grade 1 alam yan eh. Ang tanong, paano nyo gagawin yan eh? Puro ka insertion. Of course, pambansang soberanya. Ang tamlay na rin ni ang tamlay na rin ni Risa Hontiveros, alam niya tapos alam niya ito na yung huli. Ito na yung huling pagkakataon na nasa posisyon siya. Alam niya na mawawala na siya sa kapangyarihan eh. Tayo na iniisip din siguro nito, ano kayo mangyayari sa akin? Putsang inang yan. Alam niyo, ito nga yung sinasabi ko, lahat ng mga nambaboy sa mga Duterte kay Pastor Kibuloy, putsa, unti-unti lahat sila nawawala na. O, antayin niyo lahat yan, may mga karma yan. Jiggy, na-interview din natin si Senate President Tito Soto at para sa kanya, umaasa siya magiging patas ang pagtrato ng lahat ng senador sa impeachment case ni VP Sara Duterte sakaling umakyat yan dito sa Senado, lalo't nandyan yung posibilidad, Jiggy, na isa o ilan sa mga senador ay posibleng makalaban ni VP Sara sa 2028 presidential elections. The senators are expected to be impartial always, no matter who is going to be charged or kanino mang articles of impeachment ang sumampa sa amin. We are expected to be impartial. So kahit kandidato, hindi kandidato, kahit sino pa yan, doesn't matter. At may sa ibang usapin tila may Kabado na yan si Tito Soto. Kanino ka na ngayon magiging aso? Yung amo mo si Bongbong palubog na. Butya magiging Duterte supporter ka na niyan. Napakabalimbing mo pa naman. pagkakasundo sa pagitan ni na Senator Bam Aquino at mga kasama niya sa posisyon. Anong detalye nito? Sa hiwalay na interview kasi si Jiggy, nasabi ni Senator Bam Aquino na baka ideally mas mainam na litisin dito sa loob ng bansa yung mga kaso ng extrajudicial killings noong panahon ng Duterte drug war.
Pero sinabi rin niya na nirerespeto naman niya yung proseso na isinasagawa ng International Criminal Court. Pero alam mo, Jiggy, tumaas ang kilay dyan dating Senador Antonio Trillanes. Bakit daw ba tila nagbibida-bida ang isang senador ngayon na nawala naman daw ginawa o sinabi nung panahon ng kasagsagan ng EJK under Yan na, kita nyo, nagkakagulo na sila. Kagulo na sila, away-away na sila. Si Risa Ontiveros, naglilider-lidera, nagagalit yung mga nasa ibaba niya na mga gusto rin maging presidente, tas ito si Trillanes. Inaaway naman si Bam Aquino. Putang ina nyo, sige. Tsaka nasabi ko na sa inyo, self-destruct kayo eh. Yari kayo ngayon dito sa mga nangyayaring mano na to. Siyata mo sila nagkakagatan. Alam mo ganyan, ang asong gutom po, yan, kakainin nila yung isa't isa. Yan, si Trillanes, gutom din sa kapangyarihan. Tapos, kabado pa. Mukhang magiging presidente si Inday Sara. Ano mangyayari kay Tililing? Baka ipasok sa mental ni Inday yan. Duterte drug war. Tanong pa ni dating Senador Trillanes, nagpapalakas lang daw ba sa mga Duterte supporters si Senator Bam Aquino? Unfair daw yung ginagawang niya yan at insensitive. Sinubukan ko na hinga ng panig si Senator Bam Aquino kaugnay niyan ilang beses pero hindi talaga siya nagpa-unlock ng interview at wala siyang comment tungkol dyan sa sinabi ni dating Senador. Huwag ka na kasing mag-comment dyan. Putang ina, aso yan eh. Ba't magko-comment ka pa dyan? Putang ina, walang bilang yan. Hindi nga binoto sa Caloocan yan. Ba't mo papansinin yan? Nag-iingay lang yan. Gusto lang ng audience niyan. Gusto niya nang may kaaway kasi he thrives with that. Yun yung ano niya. Doon niya kinukuha yung kanyang buhay. Walang silbi sa buhay ito kundi makipag-away lang. Pag pinatulan mo yan, mas tanga ka. Kaya tama yan. Huwag mo nang patulan yan, Bam Aquino. Ayan, mga bossing. Maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Tuloy-tuloy lang tayo. Huwag tayong matatakot. Huwag tayong mapapagod. Konti na lang. Konting tiis na lang. Mahaba man, matatapos din. Mabuhay. See you all again next vlog. Mag-follow, like, subscribe, share. Pag nagustuhan nyo tong vlog na to, mag-super thanks naman kayo. Walang hiya kayo. Ang kukuripot nyo. Maraming salamat po. Good afternoon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.